lahat ng nangyayari sa buhay mong ito, saan mo siya attribute? Saan mo ipapasalamat? Ang Panginoon sa akin. Nagbigay nitong lahat at siyang naglagay sa akin ngayon sa katayuan ko. Tapos, nung nandito na ako, kumbaga tinawag niya ako. Ito yung calling sa akin. Yung pagkakadiscover mo sa Bible, the Word of God, yung mga kautusan niya na naayon sa kung ano ang nasa tinatawag mong manual of life. Gaano kalaking bagay, mararamdaman mo, gaano kalaking bagay ito sa pagdating sa buhay mo? Malaki ang nagbago mo kasi if you have Jesus Christ in your life, if you have a life spirit, you have the fruit of the Spirit. What's the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Anong ibig mo sabihin na hindi pa pala sapat yung pananalangin o yung pagiging maka-Diyos ng isang Manny Pacquiao nung mga unang lumalaban tayo dito? Ano pa kulang nun? Akala ko noon is okay na yung maliligtas na ako. May eternal life na ako. Nang binasa ko yung Bible, which is that's our manual to life. Marami pang kulang. Kailangan natin gawin at i-apply ang lahat ng kakautusan niya. Ano bang ginagawa ng isang Manny Pacquiao na sabi mo nga ang Diyos hindi ka pinabayaan? Alam ng Panginoon kung anong puso ko, anong pagkatao ko. Hindi sa puso ko, hindi walang sama, yung masama yung pagkatao ko. Alam niyo yung pagkatao ko at siguro kaya niya ako tinawag. Ano pa talagang pinagdaanan ni Manny Pacquiao na pinapagtibay siya ng ganito? Yung faith and belief sa Panginoon na we can survive kahit nasa kahirapan, na hindi kami nag-give up, hindi kami gumawa ng kalukuhan kahit nasa kahirapan, kahit nasa hirap ng buhay namin, hindi kami nangdadaya, hindi kami nanluloko ng tao, hindi kami nagnanakaw. Talagang nagsisikap kami na makakain at nagdadasal at tinulungan kami. Nakuha mo yung milyon-milyon, sinasamba ka halos ng mga tao, kilalang-kilala ka rito, lahat ng gusto mo makukuha mo. Inalis ng Diyos lahat yun. Pwede mong mahalin yung pera o mahalin yung Panginoon. So, mahalin mo muna yung Panginoon before anything else. Naging emosyonal naman si Manny Pacquiao nang ipagdasal ng isang pastor. Naganap yan sa Bible study na idinaon sa mismong hotel suite ng pambansang kamao. Mula sa Las Vegas sa Nevada, nakatutok live si P. Arcangel. Pia? Mel, kilalang matigas at matapang sa loob ng ring ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao, pero kanina, ibang mukha ni Pacman ang nasilayan ng marami. Sa pambihirang pagkakataon, napaluha si Pacman sa harap ng kanyang mga taga-suporta matapos ipagdasal ni Pastor Jeric Soriano. In your life has totally inspired me. In just 6 months, the Lord has changed you tremendously. I'm shocked and I'm amazed. This is the work of the Lord, not my work. Dama ang emosyon sa pagpunas ni Pacman ng kanyang mga luha. Pati ang kanyang asawang si Jakey di napigilan ang pagtulo ng luha. Espesyal ang naging pagdasal para kay Manny kanina dahil papalapit na ang laban. Ipinagdasal ang kanyang kaligtasan at tagumpay. In that ring, you will be with the King. In that ring, you will know what to do. You will go beyond your human strength. Jam-packed ang hotel suite ni Manny kung saan isinagawa ang Bible study. Isa sa mga bisita niya, si Brother Eddie Villanueva, ang spiritual director ng Jesus is Lord Church. Nabibilib daw si Brother Eddie sa naging pagbabagong buhay ni Manny. The word of Manny had strengthened me a while ago. He whispered to me, Brother Eddie, if only all people will experience what I had experienced with the Lord, they will hate sin.
Naroon din ang ilang kaibigan ni Manny na nais magpakita ng suporta. Si Anna the Hurricane Hulaton naniniwalang magtatagumpay si Manny sa linggo. I think Manny's going to win. I think he's a lot faster. He has a higher boxing IQ. He's a lot more experienced. And I think he's not going to overlook Bradley because he is younger. But I just think Manny's a lot smarter. Naroon din ang ilang personalidad tulad ni na celebrity Dr. Manny Calayan, dating Manila Mayor Lito Atienza at election lawyer Romulo Macalital para suportahan si Pacman. Samantala, Mel, kung dati ay nakagawian ng ating pambansang kamao na magdaos ng isang post-fight concert, sa pagkakataon ito naman, ang ipinaghahanda niya ay isang prayer vigil, isang malakihang prayer vigil na gaganapin sa isang convention center dito sa Las Vegas, linggo pagkatapos ng kanyang laban. Mel? Pia, yung si Pastor Soriano, kung hindi ako nagkakamali, anak ng dating matinee idol na si Nestor de Villa. Correct, Pia? That's right, Mel. At sabi nga niya, 6 months ago, nang una silang magkakilala ng ating pambansang kamao at sa loob ng 6 na buwan, ay napakalaki raw ng naging pagbabago ni Manny na kanyang nasaksihan. Pia, yung pastor ba ay kasama ni Manny from Manila? O yan ay based dyan sa Amerika, Pia? Galing siyang Maynila, Mel, no? At kung matatandaan natin, sa kanyang training camp pa lamang sa Baguio, ay kasama na niya si Pastor Jeric Soriano. At eto nga sa kanyang pagpunta sa Amerika, ay gabi-gabi siya ang nagsasagawa at nangunguna o nangangasiwa sa Bible study na dinadaluhan ng Team Pacquiao, pati na rin ang pamilya ng ating pambansang kamao. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.